Bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas na itala ng Department of Health. Last week, nakadetect po tayo ng isang case ng Mpox. So, ito yung pansampu in the Philippines since December of 2023. At ito yung una since the declaration of the public health emergency of international concern. Pagdedeklara ng Alert Level 4 o mandatory evacuation sa mga Pilipino sa Lebanon, hindi pa ikinukonsidera ayon sa Department of Foreign Affairs. DFA tiniyak na may contingency plan sa paglilikas ng mga OFW. Habang pwede pa, sana makauwi na, ay iwasan muna yung Lebanon for the next few weeks or less hanggang matapos na itong gilian nila with Israel kasi lumawak pa. It might spread to a regional conflict. Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go, nakalabas na ng bansa noong pang July 17. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Dalawang barko ng Pilipinas ilang beses binangga ng Chinese Coast Guard sa bahagi ng Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Collision videos na inilabas ng China, edited ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. That short video does not tell the entire story, no? It's a spliced video, it's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no? Alegasyong political harassment ni Vice President Sara Duterte sa pagdadawit sa kanyang kapatid at asawa sa illegal drugs itinanggi ng mga kongresista. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Sa akin, walang political harassment yan. Walang political attack yan. Vice President Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros nagkasagutan sa budget briefing ng Senado para sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Mga tulong na i-endorso ng OVP sa mga ahensya, pinupolitika umano. I don't appreciate this kind of attitude. Madam Chair, yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. DILG Secretary Benhur Abalos at kampo ng KOJC nagkasagutan kaugnay ng issue sa pag-aresto sa religious leader na si Apollo Kibuloy. 10 million pesos na reward kay Kibuloy, muling kwenestyon ng KOJC. DOJ, dumipensa. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas at dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. Abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ni dismissed Banban Mayor Alice Go, humarap sa DOJ. Nanindigan na nakaharap pa umano sa kanya ang pinatalsik na alkalde noong August 14. Nakausap sila ni Alice Guo doon sa baba ng kanyang opisina at nakita niya at nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. And then he notarized the counter affidavit. Pilipinas, posibleng ikonsidera na ang paghahain ng kaso laban sa China sa United Nations ayon sa National Maritime Council. 129 Chinese ships na mataan sa West Philippine Sea ngayong linggo. Well, I would suppose that there are United Nations bodies. Rapid Response Team, ipadadala na ng Philippine government sa Lebanon. Ang OWA, DMW, we're working together. Magpapadala na tayo ng Rapid Response Team. Second, meron tayong karagdagang funds na inaayos, pinapadala para makapag-responde tayo ng mabilis-bilis. Kung sakasakali na kaagad ay magre-repatriation tayo either by sea or by land.
Full-scale probe sa mga sangkot sa pag-alis ng bansa ni dismissed Bamban Mayor Alice Go iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Presidential Anti-Organized Crime Commission tiniyak na gagawin ang lahat ng hakbang upang mapauwi ng Pilipinas ang pinatalsik na alkalde. Vice President Sara Duterte hinamong pangalanan ang mga kongresistang nagsasabing may impeachment efforts laban sa kanya. Kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Siguro i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niya ang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. Senator Riza Ontiveros isusulong ang pag-amyenda sa 2025 budget ng Office of the Vice President. At the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating programs ng kanyang opisina. Siphoning o pagkuha sa kargan langis ng lumubog na MTKR Terra Nova, target tapusin sa loob ng 14 na araw ayon sa Philippine Coast Guard. Well, accordingly, yung pong 200,000 liters per day na na-mention po nila sa atin, will be finished in 2 weeks' time. Kapatid ni Alice Go na si Sheila at business partner na si Cassandra Ong naharang ng immigration sa Indonesia. We would like to confirm that the immigration nga po ng Indonesia ay hawak na po nila, under custody na po nila itong si Sheila Guo at saka si Cassandra Ong po. Na-hold po sila ng August 21 ng around 6:45 a.m. Graft and corruption at kasong administratibo, posibleng kaharapin ng government employee o official na tumulong sa pagtakas ni dismissed Mayor Alice Go ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Napakarami ho talaga. Una, siyempre may direkta tayong paglabag doon sa mga batas na may kinalaman sa Code of Conduct nitong Code of Conduct in Government Service. No? Una na po yan. Pangalawa is aspetong kriminal, paglabag doon sa aspeto ng pagtulong at pagkakanlong. So may obstruction of justice po yun. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, idinawit sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords noong 2016. Pagdawit kay dating Pangulong Duterte, tinawag na demolition job ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Oil tanker sa Red Sea na may sakay na 23 Pinoy seafarers. Inatake ng Houthis ayon sa Department of Migrant Workers. The crew are safe and sound, and that the last word we have is that there are naval security forces already in the area, ready to rescue them, and so we're hoping that the rescue will indeed transpire within the day. Sheila Guo, kumpirmadong Chinese national ayon sa National Bureau of Investigation. Comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Xiang Mayor and Sheila L. Guo are one and the same person. Partisipasyon ni Sheila Guo sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga, kabilang sa aalamin ng Senado sa pagdinig sa Martes. Sangkot sa umano'y pagtakas ni Alice Guo kasama sa sisiyasatin. Dati kasi merong angulo kung related itong dalawang Pogo Hub. Ngayon, established na related na. No? By the virtue of Cassandra Ong and Sheila Guo traveling together. Akusasyong demolition job laban sa pamilya Duterte, pinalaga ng Quad Committee. Mas malalaking personalidad target ng komite na mahayag sa inaasahang pagharap ni Cassandra Ong sa pagdinig. And that's the reason why we are pursuing this, not because it is a
political harassment or tinatawag nila na demolition. I don't want to be a part of any demolition job. At Pinoy crew ng barkong inatake sa Houthis hindi napapayagang maglayag sa Red Sea. Mga tripulanteng Pilipino pinayuhang gamitin ang right to refuse sailing sa ruta sa Red Sea. Remember our rule that based on our department order that once a ship has been attacked, then henceforth that particular principal will know, the ship owner will no longer be allowed to board any Filipino seafarers on any of its voyages that navigate through the Red Sea and the Gulf of Aden.